RM. Sino yung RM natin? RM. That. Meron pa. Good afternoon! What's up, bro? Lumabas na. Okay lang sa likod. Malamig. Meron ka na dito sa Alaska. Yan na, malamig na. Tugnaw. Tugnaw paayo. Yung mga salita na yan, sa mga hindi nagkaintindi, Latin po yun. Latin. Thailander kasi ako. Sabi yung bugnaw. Tugnaw. Ang ibig sabihin, lahat kayo dito, magaganda at guwapo. Yan ang ibig sabihin. Totoo hindi? Okay. Si ma'am, alis na yun? Hinahanap? Yun ang wanted. Sa aware? Kasama yun? Kasama mo, ma'am? Sa aware? Okay. So ikaw lang mag-isa dyan? Wala ka na kasama, ma'am? Kawawa naman ito, mag-isa na lang. Di ba rin, ma'am? Importante ikaw malapit sa akin. May nasabi na ba kung sino kasunod na speaker? Nasabi na sa inyo, hindi? Hindi pa? Di ba ang binanggit kung anong pangalan? Wala. Kung malayo kayo sa akin. Hindi kasi makita ng kamera ko pag mayroong magandang scoop. Medyo makita na rin. Yan. Ginagamit ko to araw-araw. Kasi ito yung katibayan ko. Nakapag-lecture ako. No? Kaya ginagawa ko itong remembrance, hindi lang ako, remembrance mo rin. No? Bakit remembrance? Siyempre nagpidos kayo, di ba? O yun, pwede mong sabihin na, wow, bago ako umalis, diyan kaya ako nagpidos. Di ba, ma'am? O di, may remembrance ka. Dati mo sa labas naman sa, kita sa labas ka naman sa, pwede mo sabihin sa pamilya mo, mahal, anak, tay, nay, ito na ako nagpidos dati. Masayang-masaya kami bago ako umalis. Although na kami, grabe ang gutom na inabot namin nung nasa pidos. Lahat kami naramdaman talaga namin. No? Grabe, yun ang nagkaranasan namin. Pero hindi namin alam. Kapag dating dito para sa labas ng bansa, kung anong gutom na dinanas namin sa pidos, mas lalong mas sobra pa pala ang dinanas namin dito. No? Bakit? May mga ganun ba? Nangyayari? May mga ex-abroad? Sino mga first-timer? Ex-abroad. Tayo sa mga ex-abroad. 10. First-timer, tayo sa mga kamay. 11. Mabilis ako magbilang. Kaya inom ko lang kasi ng coffee, yung Optimo. No? Mabilisan, walang supply. Okay. Sabi ni iba, parang isa nagbilang Hindi naman talaga nagbilang. Dati-dati, bago mag-pandemic, talagang binibilang ko yan. No? Sinusunod kong oras. No? Kailan matapos ako nasa loob ng 3 oras talaga magkatayo dito. Pero ngayon, kasi maganda yan nun, bago mag-lockdown, magandang sahod, magandang trabaho. After mag-lockdown, wala na. Daming pagbabago, tama? Daming naapektuhan, pati mga establishment na maganda, bumagsak. Hanap buhay, wala na. Kaya ako, after ng lockdown, matagal ako bago nakabalik. Dati-dati, magandang sahod. Ngayon, wala nang sahod. Kaya, mabilisan na lang. No? Mabilisan na lang. Kasi alam ko, naintindihan ko naman lahat. No? Lahat kayo ay gutom. Pero sana, after ng pagtuko dito, hindi kayo mawalan ng pag-asa. No?
Hindi pa ako nakapapakilala. Tingnan niyo yung mga relos, mga watch. Anong oras, ma'am? Anong oras? 2:15. Okay, ang oras sa buong Kapuluan. Alas 12:15 ng hapon. No? Tuloy-tuloy. Mas maganda, magpapakilala ako. Pero anong oras daw kayo makalabas dito? Ha? 2:30. Baka mo. 2:30 daw. Anong bus ko? Ay, bus ko yun. 2:30. Hindi pa ako nagsumila. Alas 12:30, 2:30 na agad. Hindi ata yun yung bataan. Okay. Ang pangalan ko, mas maganda magpakilala muna, no? Lahat ba kayo may mga ballpen? Hindi man sinabi sa inyo kung sino ang kasunod na speaker, sasabihin ko sa inyo. Sa may mga ballpen, kunin nyo na, ilista yung pangalan ko. Sa mga walang ballpen, bahala kayo. Okay, pangalan ko. Mas maganda makilala mo ang pangalan ko, ma'am. Tano, ha? Mas maganda paglabas mo dito, kahit ikaw lang nag-iisa dyan. No? Parang paglabas mo dito, feeling mo na rin hindi ka nag-iisa. Parang laging kiss na kasama dyan sa microphone. Okay, pangalan kita na. By the way, Mrs. Sam Carabosa, tagapagsalita ng may pabiros man naging yesterday. Nandito rin po kami ang binata ng Mrs. Sam. Nandito kami dahil sa napakalang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Naisulat? Naisulat, hindi? Kasi mabilis naman talaga ako magsalita. Sinasabi, mabilis talaga ako magsalita. Pero ano gusto nyo? Mabilisan o matagalan? Ma'am, ikaw ang tatanungin ko. Anong gusto mo, ma'am? Mabilisan o matagalan? Masagot, ma'am, para... Ha? Mabilisan. Siyempre, pag mabilisan, mabilis matapos, no? Madali matapos. O, ma'am. No, tama. Pero ang sagot ng isa, ikaw, ma'am, ano gusto mo? Mabilisan. Mabilisan din. Sanay. Mga mukha na to. Sanay sa mabilisan eh. Bakit? Takot kayo mahuli? Mahuli sa pag-uwi. Okay! Pero ang sagot ng isa dito, nung nakaraan, sabi sa akin, sir, gusto ko matagalan. Bakit? Pag matagalan daw, talagang feel na feel niya. Feel na feel niya. Yung napag-usapan dito sa Pidos. Dahil feel na feel niya, talagang mayroon siya natutunan. Dahil mayroon siya natutunan, paglabas niya ng bansa, oras na yung kanyang pangangailangan, may apply niya. Tama, ma'am? May sinabi ba akong masama mo? Wala. Wala naman, ma'am. Ma'am, tayo, ma'am, seryoso tayo. Okay. Yan ang purpose. Wala na akong sinabing masama. Okay, mag-alala. Basta pag gusto yung tumawa, tumawa lang kayo. Lakasan. No? Pagtawa para mas maganda. Alam nyo, ang dami dito nagbo-viral yung nagtagal na sa sa pag-vlog, tagal na viral. Dito, kung nakatin sa videos, viral agad. May YouTuber dito, tumira na agad. Alam ko, lumapit ka dito. Bakit? Akala mo, ha? Bukas, lalabas ka na rin. Okay. Thank you, sir. Okay lang, sir. Ganun naman talaga. Short video lang, pwede na. Di ba, ma'am? Ganun yun dyan. 4 oras, 54,000 views, no? 4 oras lang. Meron na, sir. Meron na. Okay! Pangalan ko, Mr. Sam. Are you ready? Ako ang kasunod. Kamusta? Marami ba kayo natutunan? Sige, ma'am Sandra rin. Okay naman. Kamusta ang excitement? Okay naman. Okay naman. Kasi pag hindi okay, no, ibig sabihin, hindi ka pa pwedeng alis ng bansa kasi hindi ka pa okay. Kaya kayo medical bago mag-Pidos, tama? After medical, malaman kung ikaw ay fitur. Pag fitur, Pidos, no? Then after mag-Pidos, no, certificate. Alis ka na, sunod. Pagdating mo sa labas sa bansa, kasi naka-encounter ka dito ng hirap, gutom, hindi pa yan magre-react. Yung uminom ka lang ng Alaska, kondensada, hindi pa yan mag-react. Pagdating sa labas sa bansa, doon mag-react yan. May ulcer. Ilang buwan pa lang, may Pilipinas yan. May ulcer ako, bakit ka nakalis? May ulcer ka pala, hindi na-detect.
nung magpa-medical ka. Yun pala, okay lang. Nung nasa Pidus pala, doon na nagsimula. Okay, mag-alala. No? Lahat kayo makakalis. Dikit-dikit ko dito kasi mas malapit. Okay. Viral to kung sino ang pinakamagaling tumawa dyan. Kaway ka lang kaway. Kung sino yung pinakapasaway dyan, sige gawin mo ang kakulitan mo. Kasi maraming okay, Sam Carbajosa. 100% ang excitement. Lagi kong sinasabi. No? Sana yung 100% mo na excitement after ko hindi mababawasan. Kasi bakit? Lahat ng sasabihin ko dito. At pag may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% sa excitement mo na 100%. Bawat may nangyari, 20% ang ibabawas ko. 5 times 20 equals 100. Kaya kung 5 basis kita nabawasan, ubos yung excitement mo. Dahil ubos ang excitement mo, tatanungin kita kung tuloy ka pa ba o hindi na. Ha? Sa part ko kasi, marami kang marinig na parang katakot-takot na hindi mo naman narinig kay Ma'am Sandra din. Na akala mo okay ka na kasi may certificate ka na pagkatapos. Pero nung ako na pumasok, no? Lahat ng nervyos inabot habang nakaupo dyan. Kaya nakapag-isip ka na, anong gagawin ko? Baon pa naman ako sa utang. Tama? Mga ganun yan eh. Kaya nung magtanong ako kanina, sino mga first-timer ex-abroad? Mas marami ang mga first-timer. Tama? O, ngayon. Unang sisikat dito, ang ex-abroad. No? Ngayon, ihanda niyo yung mga sarili. Okay? Mabilis lang tayo. Wala namang sildo dito eh. Sabi ng iba, wala kang cameraman, sir. Wala. Kukuha pa ko ng kamera, no? Wala akong sildo. Tapos, wala namang kung pasahod sa cameraman, di ba? Kaya, concentrate. Okay. Kaya lagi kong sinasabi dito, pag ikaw OFW, dapat tatagan mo ang sarili mo. Ihanda mo ang sarili mo. Bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Tama? Kaya mga ex-abroad, tatanungin ko kayo. Ang sagot niyo lang sa akin, masarap lang o hindi. Iparinig niyo sa mga first-timer. Parinig niyo ha? Yung parang galit na galit kayo. Hindi lang sa naging karanasan mo, o wala kaming naging karanasan hindi maganda. Yung sa ibang mga OFWs, na pagdating doon, kung ano-ano na lang ang inabot. Tama? Ngayon, ex-abroad, magtatanong na ako. Isigaw nyo. Either masarap lang o hindi. Ex-abroad. Sigaw niya, masarap buhay OFW o hindi. Sagot. Salamat, sir. Sa dami, for the first time, ilang taon ako nagtatok dito. Ikaw lang ang nagsabing masarap. Baka ibang nasa isipan mo. Baka ibang nasa isipan mo. Ex-abroad ka, sir. Ilang taon ka sa labas ng bansa, sir? Ilang taon ka, sir, sa labas ng bansa? 8 years. 20 years. Meron diyan 20 years? 20 years. 8 years ka lang. Tama? 20 years. Ha? 20 years. Sir, may naipon? May naipundar? Yes. Sasakyan? Wow. Pera, walang naipon. Walang naipon? Mayroon din? Hindi ko titanong, ang pera mo ang tinatanong kung may naipon ka, hindi yung nakapagkatapon. Okay! At least, sir, success. Sir, may anak? Ilan? 3. May asawa, sir? Ilan? Salamat, sir. Kasi pag nagsininguling ka, hagip ka ng kamera. Isa lang, guys. Ang asawa niya, isa lang. Yan ang mga OFW na dapat tularan, no? Okay. Tiisin nyo lang ang gutom, mabubusog din kayo. After ko dito, mabubusog din kayo. Okay. May inantok pa, wala? Kung inantok ko, sige, tulog ka dyan. Bayaan kita, subukan mo ito. Tulog ka lang dyan. Okay. Subukan mo, ma'am. Nung nakaraan dito, gumano na siya. Maya-maya, sunod, gumano na. Oh.
54,000 views agad. Okay! Ngayon, sir, masarap. May asawa? Okay. May anak? Kayo pa rin ang asawa mo? Ma'am, huwag kayong magtiwala sa mga. Ayan, ang gayahin ninyo. Nakapag-ipon. 8 years pa lang, wala nang asawa. Ganun talagang buhay OFWs. Ito ngayon. Kasi ex-abroad kasi. Dahil wala ka ng asawa. Masarap buhay, hindi? Masarap pa rin. Mag-iingat talaga kayo. Kita mo? Kasal kayo, sir? Anong oo? Oo. Natiga saan to? Okay, sir. Okay na, sir. Ikaw unang iniwan? Bakit? Walang kumpiyansa sa'yo. Okay, tuloy-tuloy tayo. Hindi ko na wala sa topic, mama. Sabihin mo lang, sir, sa topic pa ba tayo? Sabihin ko siya, sabihin mo lang sa akin sa mga nagdududa, no? Ang part ko, pagdating sa part ko, hindi ako nawala, no? Sa topic ko. Nakapokus ako. Kaya kung ako nakapokus sa topic ko, focus ka rin dapat sa akin. Huwag yung nakaupo ka dyan, kunyari nakatingin sa akin, tumatango, pero nasa isipan, yes sir, yes sir. Anong oras mo kami pagkakawalan? Di ba? Tumatango, pero anong oras mo kami pagkakawalan dito? Gutom na kami. Tama, ma'am? Tama. May naghihintay pa naman sa akin sa baba. Huli, no? Huli, no? Huli? Okay. Sige, Master Sam, tuloy mo na. Sige, tuloy ko na. Magtatanong lang. Lahat ba ay nakapag-sign ng kontrata? Sino nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Okay, 5. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 6. 5 times 6 was 30. Okay. Sa mga hindi tumaas ng kamay, no? Ang tanong ko, ano kayo? Sabi ng iba diyan, pakialam ko sa iyo. Walang lusot, no? Sabi niya, ganun din kayo sa isipan ko. Okay. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Kaya ako yung nagtatanong. Si Sir, ex-abroad, 8 years. Si Sir, 28 years. Sir, saan ka nagpidos noon nung mag-abroad ka bago umalis? Dati ako sa Saudi, sir. Ang tanong ko, saan ka nagpidos? Sa POA. Ikaw, Sir, saan ka nagpidos? Dito rin. Familiar na ako sa'yo. Kaya pala ang lakas-loob to eh. Sir, doon sa pinagpidusan mo, nakita mo ako dati noon? Sa pinagpidusan mo? Hindi mo maalala. Ang sagot mo lang sa akin, oo lang o hindi. Hindi mo na naalala. Hindi mo talaga ako nakita doon. Hindi mo ako nakikita doon. Kasi wala naman talaga ako doon. Tama? Okay! Sir, salamat ha. Halika dito, sir. Ikaw ang taga-ikot ng kamera ko. Pag hindi mo kaya ikutin, ikaw pa ikutin. Okay! Sir, okay lang. Thank you, naalala mo ako. Yan, may baliktad ako. Ngayon, sir, hindi mo ako nakita. Dito, marami kayong maririnig. Unang-una, ito na. Nagtanong ako kung sino kapag-sign ng kontrata o hindi. Sabi na iba, bakit kaya siya nagtanong? Gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na, ang pag-usapan natin ngayon batas. Na yung batas na yan, ilang beses ka man umalis ng Pilipinas, hindi mo alam, ngayon mo lang malalaman. Bakit? Hindi tayo nakikita noon. Ako lang makapagsabi ngayon. Tama? Ako lang, no? Walang iba. Ang daming pidos, tandaan dito, ang daming pidos. Pidos dun, pidos dun, pidos dun. Pero itong pidos, may pagkakaiba. Bakit? Itong pidos, na kung saan, akala mo lahat puro excitement sa pidos. Pagkatapos ng signatory, no? May kasunod pa. Akala mo puro encouragement. Yung pala, pagkatapos may kasunod pa, puro discouragement. Na pag marinig mo, parang ayaw mo nang tumuloy. Sir? Nagtanong ako, sino ang nakapag-sign ng kontrata o hindi? Mayroong nakapag-sign, mayroong hindi. Guys, tingin sa akin. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW, bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Ulitin ko. Nasa batas,
Isang batas lang pag-usapan natin, uwian na agad. Nasa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign ng kontrata. Kaya sabi ng iba dyan, ha? Sign ng kontrata. Ikaw nakapag-sign ka na ba? Normal lang. Magtataka ka na. Mangangamba ka na. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. Kaya kung nangyari sa'yo, hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, magbawas na ako ng 20% sa excitement mo na 100%. Ang natira is 80% na lang. No? Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata at dapat siguraduhin after magpidos, makakaalis ka na, tulog lang sa gusto matulog. Makaalis ka na dapat kasi nasa batas yan. Ang isang OFW mulang nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na-i-deploy na siya. Tama? 2 buwan hanggang 3 buwan mulang nag-apply ka at nabisahan, dapat na-i-deployed ka na. Dapat nasa labas ka ng bansa ngayon, nagtatrabaho ka na. Dapat kumikita ka na at dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inuupuan. Sabi ng iba, oo nga. Ako nga, 10 months na nandito pa rin. Ex-abroad pa nga ako eh. Pero bakit nangyari to sa akin ngayon? Kasi hindi sa iyo nangyari noon. Kaya nangyari sa iyo ngayon. Tama? Kung nangyari sa iyo, another 20%, ang ibabawas ko sa excitement mo na 80%. No? Ang natira is 60%. No? At dapat, bakit ka kailangan makalis? Kasi hindi ka lang nakapagpidos, nakapag-sign ng kontrata. Ang iba dyan nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, sige nga, ang salary is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, ha? 1 month salary? Bakit sa akin sobrang laki? Kaya pagdating sa usapan na to guys, kadalasan, seryosong usapan. Magtataka na lang ako. May bigla nang lumalabas, hindi na nagpapaalam. Kunyari, no? Mag-CR. Pero nung nilabas, sinundan ko, tumatawag na pala doon. So nag-recruit sa kanya. Sabi niyo, ma'am. No? Masarap buhay yung OFW. Sabi niyo, okay. Okay itong babayaran, binayad namin na placement fee. At sobrang laki. At bakit? Pinagpidos-pidos nyo pa kami na wala naman kami pinirma na kontrata. Ganon ang nangyayari. Ang iba hindi man lumalabas, pero ang ginawa, cellphone. Bakit sobrang laki kinuha nyo sa amin, ma'am? Nasa batas pala ito. Based on 1 month salary. Dapat katumbas na 1 buwan sahod pagdating sa labas ng bansa. At pag no? Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko. Ang natira is 40%. At dapat pag nagbayad sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, 7-Eleven. Tama sir, may inaksyonan ko dati. 7-Eleven, 50,000 each. No? Mga salesmen, porsyento. Jollibee, Chowking,